Nandiyan na po ba? 152. Okay na po ba? Tis so sweet to trust in Jesus. Ready? Sing. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that save the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to clutch me, meet the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, this way to trust in Jesus, just from sin itself to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Sige po, makakaupo na po tayo lahat. At muli po natin buksan ang ating tingnan sa Himnal 82. Mansion over. Himnal 82 po, Mansion over the hilltop. Nandiyan na po ba lahat? Sige po. Mansion over the hilltop. Ready? Sing. I'm satisfied with the cottage below. A little Savior and a little low. But in the city where the ransom will shine, I wanna go.
Meeting tayo mamaya over lunch. Pagtapos daw po ng lunch, meron daw po tayong meeting na pag-usapan. Yung meeting na po yun, para po sa members lang po. Mag-start po tayo na afternoon worship mamaya. 1:30 po. At sa mga susunod pa pong araw, bukas Monday, wala po. Sa inyo? Wala po. Busy po kasi mas lang. Kasi po wala po muna Bible study sa lugar nila Sister Shinobi. It's na lang ng Tuesday. Tuesday na lang po sa prayer meeting. Alas 6 po dito po sa ating church. Ano wala pong Bible study sa Opo. Tuesday na po ulit tayong magkikita-kita. Prayer meeting po yun. Ayun lang basta. Yun lang po. Tinatawag ko po ang ating pastor po para po sa ating worship. Tumayo tayong lahat bilang pagkain sa lahat ng Panginoon. Aralin po natin sa umagang ito yung pagpapatuloy ng sermon natin sa Matthew. Nasa chapter 9 na po tayo, verse 23 hanggang 27. Basahin po natin ang salita. Nandito rin naman po sa screen yung mga salita. And when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise, He said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth, and they laughed him to scorn. but when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. And the fame hereof went abroad into all that land. Sabay-sabay po tayo. And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying and saying, Thou Son of David, have mercy on us. Panginoon, salamat po sa araw ito, sa pagbabasa niyo po sa salita. Salamat sa sensya ng bawat isa. Dalangin namin na magdala kayo ng mga kaluluwa pa sa aming gawain. Salamat sa natapos na gawain ng mga bata. Muli, Panginoon, kailangan mataas at mahayag sa mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. Sisimulan po natin ang ating worship ngayon sa isang patungkol sa isang tahanan na kung saan punong-punong ng kalungkutan. Kung saan yung kamatayan ay kumuha ng isang batang babae na anak ng isang lalaki na ang pangalan ay Jairus. Sa ibang account, pinangalanan yung kanyang ama na si Jairus. Dito mo makikita yung malungkot na eksena na yung bata na kung saan masaya, makulit, unti-unting nanghina at namatay. Yung mga tawa ng mga batang ito na kung saan pumupuno doon sa kwarto at tahanan ng kanyang tatay ngayon ay hindi na marinig. Yung mga mata na kung saan kumikinang ngayon ay nakapikit at kinuha ng kamatayan ng kanyang buhay. At punong-puno ng kalungkutan yung bahay ng lalaking ito. Nandun yung mga tao na binayaran nila at nirentahan nila na umiyak dahil tradisyon at custom sa kanilang kapanahunan na kung may mamamatay at ibuburol, mag-hire sila ng mga tao upang umiyak, tumangis, sumagulgol, magtugtog ng mga instruments. Pero may kita mo na kung saan punong-puno ng kalungkutan yung lugar ng lalaking ito. At hindi rin ba ito ang larawan ng ating mundo? Na simula nung pumasok yung kasalanan sa Garden of Eden, nung nagkamali si Adan at si Eva, death has marched sa buhay ng bawat isang tao, regardless of age, regardless of status, regardless kung mayaman, mahirap, edukado, sa hindi. Kailanman, hindi pa nabubusog yung appetite ng kamatayan.
walang magawa ang tao kung hindi umiyak at kumagulgol the moment na dumating ang kamatayan sa kanyang pintuan. Walang kakayanan ng kahit sino mang tao na pigilan ang kamatayan o baliktarin yung epekto ng kamatayan. Pero ngayon, umagang ito, makikita mo kung paano pumasok ang Panginoong Hesukristo sa isang bahay na puno ng kalungkutan. At tignan mo yung difference na ginawa ng presensya ng ating Panginoon. The moment na pumasok siya, He was not timid. Hindi siya takot, hindi siya nagdududa, hindi siya uncertain, hindi siya nagwe-waver, hindi siya nakikipag-negotiate sa mga taong umiiyak na binayaran lang naman. Hindi siya tumatayo doon sa tabi ng batang namatay na malungkot siya dahil alam niyang wala siyang magagawa sa kanyang kamatayan. Hindi. Ipinakita ng Panginoon that He is master. Kung paano siya master ng mga demonyo nung pinalayas na yung mga demonyo, kung paano siya master ng sakit, kung paano niya pinagaling yung paralasado, kung paano siya master ng dagat at ng alon at ng bagyo nung pinatahimik niya yung mga bagay na ito. He is now the master of death. Na kahit kamatayan ay kayang pasunurin ng ating Panginoon. The moment that Christ approaches death, hindi bilang isang tao na walang magawa, but a sovereign God na sumusunod sa Kanya kahit ang kamatayan. Pero hindi lang yun, mga kapatid, na gusto kong makita ng bawat isa. I want you to see that the Lord is not distant from us. Hindi siya malayo sa atin sa mga oras at araw na kung saan punong-puno ang ating tahanan at ang ating puso ng kalungkutan. Lumalakad siya willingly palapit sa atin. Pumapasok siya sa chamber ng kamatayan at ipinapakita niya at sinasabi niya ang isang bagay na hindi kayang sabihin ng tao. Nang sabihin niya na yung babae niya ay hindi patay kung hindi natutulog. This maid is not dead but sleepeth. Verse 24. Ngayon yung kapangyarihan ng kanyang salita. Para bang hinahamon niya ang kamatayan? Ano ang kamatayan sa aking persona? Samantalang ako ang persona ng resurrection at ng buhay. Kailangan nating makita that Christ is not only a comforter para sa mga taong durog ang kanilang mga puso, but He is the conqueror of death itself. Now, pusin na natin yung introduction at pumunta tayo sa unang punto. Unang punto ng ating mensahe. This is a house of death. Sabi sa verse 23, and when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise. Consider muna natin yung klase ng tahanan na pinasok ng ating Panginoon. It was a house of death and a house of mourning. Pag sinabi ko mourning, hindi umaga, M-O-U-R-N-I-N-G. Anong ibig sabihin ng mourning? Paghinagpis, kalungkutan, pag-iyak dahil merong namatay. Ito yung tahanan ni Jairus. Sa ibang account, dinescribe kung sino si Jairus. Isang synagogue leader, isang lalaki na may dignidad, pananampalataya at reputasyon. At ngayon, nagluluksa siya at durog na durog siya dahil kinuha ng kamatayan ng nag-iisa niyang anak na babae na 12 taong gulang. Nagkasakit yung kanyang anak at namatay. Wala na yung matatamis na boses ng batang ito. Yung kanyang katawan nakahimlay at hindi na gumagalaw. At yung pag-asa ni Jairus sa kanyang buhay ay kasamang inilibing ng kanyang anak. At ano yung natagpuan ng ating Panginoon? Kaguluhan, ingay. Nandun yung mga minstrels, yung mga tao na kung saan nag-iingay. Sabi ko nga sa inyo kanina, tradisyon para sa kanila na magbayad ng mga tao at umarte at umakting at mag-ingay na para bang humahagulgol at umiiyak. Ano yung punto? Their sound was no melody. It was lamentation. It was grief. It was mourning. Kalungkutan. At yung masakit, yung ingay nila
nila, hindi naman ang gagaling sa mga pusong nadudurog, kung hindi sa mga praktisadong bibig, dahil bayaran lamang sila upang umiyak. Ano yung punto ko? This is nothing but noisy tradition. Noisy ceremony. At hindi rin ba ganito yung ating mundo, na kapag dumating ang kamatayan sa buhay ng isang tao, hindi alam ng mundo kung paano sila magre-respond ng tama. Ito rin yung pinag-uusapan namin kahapon sa sasakyan. Tignan nyo yung ating mundo. Ano ang response sa kamatayan? Sugal? Inuman? At kung ano-ano pa, they do not know how to respond. Yung kalungkutan nila nagiging show. Everything becomes a tradition. Everything becomes a ritual. Yung ingay nila empty. Para silang mga latang walang laman na nag-iingay. There is noise but there is no hope. Hindi alam ng tao kung saan nila kukunin ang pag-asa. Sa punto ng kamatayan, umiiyak sila, nalulungkot sila. Bakit? Hindi nila alam yung konsepto ng resurrection. Hindi nila alam yung Kristo na nagbibigay ng buhay. Hindi nila unawa na yung kamatayan para sa isang tunay na Kristiyano, daan lamang upang makasama natin ang ating Panginoon. They have no expectation ng future glory ng kanilang mga kaluluwa. Yung ingay ng mundo sa harap ng kamatayan, ebidensya lamang yan na nagdi-despair ang kanilang kaluluwa. Bakit ano pa ba ang kayang gawin ng tao sa harap ng kamatayan? Kung hindi magtingay, umiyak at gumawa ng tradisyon. But more than that, larawan ito ng spiritual condition ng isang tao. Dahil isang kaluluwa na walang Kristo sa kanyang buhay ay katulad ng tahanan ni Jairus. Puno ng kamatayan at puno ng ingay. Panay-ingay lamang. Napakaraming activity, napakaraming salita, napakaraming claims ng relihiyon, ng music at ng motion at ng tradition. Pero walang buhay. At ganito ang napakaraming iglesia. Yung mga iglesyang wala doon ang presensya ng ating Panginoon, they can be very noisy. They can be filled with ceremony. They can be filled with tradition and custom. But the people inside the church is as dead as the corpse ng anak ni Jairus. Wala silang ipinagkaiba sa isang patay. Ano yung punto ko? Religious formality without the presence ng ating Panginoon. Maniwala kayo that it is consisted of lifeless souls. No. Tingnan nyo ngayon yung contrast ng ginagawa ng presensya ng ating Panginoon. The moment na pumasok ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya sumali doon sa ingay. Pumunta siya doon upang i-silence yung ingay. Patahimikin sila. Hindi siya na-impress doon sa tradition. Hindi siya na-impress doon sa custom. He was disturbed sa unbelief ng mga taong nandun. Nalungkot siya nung makita niya na hindi kaya manampalatayan ng mga taong to. At ano yung sinabi niya? Give place. Sa Tagalog, tumabi kayo. Ano yung punto ng ating Panginoon? The moment na pumasok ang Panginoong Hesukristo sa isang tahanan, sa isang puso, sa isang kaluluwa, kailangan magbigay daan ng mga seremonya, ng mga tradisyon, ng mga maling paniniwala, dahil kayang gawin ni Hesukristo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ang bigyan ng buhay ang isang patay na kaluluwa. Now, church, this is my challenge for everyone. We have to discern right now, personally, sa inyong kaluluwa, and congregationally sa ating gawain at iglesia. Katulad ng tahanan ni Jairus, are we or noise and custom?
nasa atin ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon na bumubuhay ng mga patay na kaluluwa. Second point. Makikita mo dito yung sovereign declaration ng ating Panginoon. Sabi doon, He said unto them, give place, for the maid is not dead but sleepeth. And they laughed him to scorn. Tingnan niyo kagandahan ng mga salita ng ating Panginoon. Sa kalagitnaan ng ingay, sa kalagitnaan ng tugtog, sa kalagitnaan ng pag-iyak ng mga tao, nagsalita ang Panginoong Jesucristo ng may authority. Give place. Hindi ito request. Hindi siya nakikiusap. Nagkocommand siya na parang isang hari, tumabi kayo, bigyan niyong daan yung aking pagkilos. Nakikita mo doon yung soberanong salita ng Panginoon, yung authority ng Panginoon, yung dominion ng Panginoon. Sa bawat isang syllable na maririnig mo, give place. Hindi siya nag-explain, hindi siya nakipagdebate, inutusan niya ang lahat ng tao. And let it be sa ating gawain at sa bawat isa. Kapag pumasok ang ating Panginoong Jesucristo, man must step aside. Kailangan tumabi ng tao. Kailangan mag-surrender ng tao. Kailangan i-give up ang tradisyon. Kailangan tanggalin yung doubt sa ating mga puso. Tingnan nyo yung rason sa interruption na ginawa ng ating Panginoon. Franco, maupo ka na ha? Kanina ka pa. Note the interruption na ginawa ng ating Panginoon. Yung rason kung bakit niya pinatabi itong mga taong to. Sabi niya, for the maid is not dead but sleeping. Now, do not misunderstand God. Hindi niya dinedeny o pinapasinungalingan na patay yung bata. Dahil literally, patay talaga yung bata. Hindi siya humihinga. Hindi siya gumagalaw. But Jesus is not speaking according to human observation. He is speaking based on divine perspective. Dahil para sa Kanya, yung kamatayan, simpleng pagtulog lamang. This girl sleepeth. Tingnan nyo yung comfort na inahatid sa atin ng deklarasyon ng ating Panginoon na para sa isang mananampalataya, yung kamatayan hindi na dapat kailangan pang katakutan. Hindi siya parusa. Dahil alam natin na yung kamatayan na mararamdaman natin, wala yung ipinagkaiba sa pagtulog. Dahil balang araw gigisingin ng Panginoon ang ating mga patay na katawan at bibigyan niya tayo ng mga katawan na kung saan glorified. Tingnan niyo kung paano binabago ng Panginoon yung kahulugan ng kasalanan ay ng kamatayan. Tinatanggal niya yung takot sa ating libingan. Pinupuno niya ng pag-asa yung ating mga lapida. Yung kamatayan na tinatawag ng tao, ang tawag niya pagtulog. Dahil balang araw, gigising ka rin naman. Kukunin ka ng ating Panginoon. He gives you the confidence na kapag tumunog ang trumpeta ng ating Panginoon, gigising ang lahat ng taong kanyang pinili. Tingnan niyo kung paano ginulat ng Panginoon itong mga taong ito. Tingnan niyo kung paano ikaw yung nandun sasabihin ng Panginoon, may nakalamay, may nagbuburol, nandun yung patay, sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi yan patay, natutulog. Yung carnal minds, yung mga mundong pag-iisip ng mga taong ito, hindi nila kayang makomprehend yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. At anong sabi doon? And they laughed him to scorn. Pagtatawanan at lalaitin ng mundo yung mga katotohanan na hindi nila kayang harukin. Na hindi nila kayang maunawaan. Yung unbelief nila, lagi nilang pagtatawanan, yung divine assurance ng ating Panginoon at kapatid, huwag tayong maging katulad nila. Manampalataya ka sa katotohanan ng kalakasan ng ating Panginoon. Alam niya yung realidad ng mga bagay na hindi mo nakikita.
At kung sinasabi ng ating Panginoon na natutulog lang yan, sinasabi niya na hindi pader ang kamatayan, kung hindi isang kortina lamang, temporary veil, and you will never be separated from God. Isipin, talagang binabalik-balikan ko yung salitang give place. Because the moment that Christ enters, give place. Kung nandito yung miraculous power ng ating Panginoon, give place. Tanggalin mo, itabi mo yung lahat ng bagay na humahadlang sa iyo upang manampalataya. Patigilin mo yung lakas ng ingay, yung walang kwentang ingay ng mundong ito, ng iyong kaluluwa. Dahil God cannot work where unbelief is enthroned sa iyong puso. Hanggat nakaupo yung unbelief sa puso mo, sa trono ng puso mo, God cannot work. Kaya ang sabi ng Panginoon, give place. And often, anong ginagawa ng Panginoon? Katulad sa kwentong to, He cast out the mockers, the mourners, before He brought upon yung miracle ng buhay. Kapatid, when Jesus comes to our house, to our homes, to our hearts, katulad ni Jairus, let us give place. Give place sa kanyang salita. Give place sa kanyang kagustuhan. Give place sa kanyang pagkilos. Hayaan mong baguhin ng Panginoon yung definisyon mo ng kalungkutan. Hayaan mong baguhin niya yung hukay ng inyong kamatayan sa isang lugar kung saan makukuha mo yung kapayapaan at rest at excitement na makita mo na siya balang araw. For when Jesus speaks, death runs. Pangatlong punto. Sabi doon, and they laughed Him to scorn. Pinagtawanan nila ang ating Panginoon. Tingnan nyo yung transition. Bago siya pumasok, nag-iiyakan itong mga taong to. Pagpasok niya at sinabi niya na natutulog lang yung babaeng to, yung iyakan naging tawanan. Tingnan nyo kung gaano hindi nauunawaan ng tao yung salitang kamatayan. Dinideklara ng ating Panginoon, hindi ito patay, natutulog lang ito. Ano yung ginawa nila? Pinagtawanan nila ang ating Panginoon. Hindi nila binigyan paggalang o reverence ang ating Panginoon. Hindi man lang sila na-curious sa sinabi ng Panginoon. Niridicule nila ang ating Panginoon. Nilait nila ang ating Panginoon. They laughed Him to scorn. Think of it. Gaano ka-ironic yung eksena. The Prince of Life, the King of Kings, the resurrection and the life Himself, pinagtatawanan ng mga taong hindi naman unawa ang kamatayan. Hindi mga atheists yung tumawa dito. Hindi mga philosophers, hindi mga psychologists. Pero yung mga taong umiiyak puno dahil sa kamatayan. And this is the true face of unbelief. Ito yung totoong itsura ng kawalan ng pananampalataya. Alam mo yung unbelief sinasabi ng tao, nanggagaling yan dahil nagda-doubt lang sila sa Panginoon. No. They do not doubt God. They hate God. They disdain God. Unbelief is not neutral. Sinasabi ng tao, neutral lang yung unbelief, kaya hindi ako naniniwala dahil walang patunay. Neutral lang yan, no. Dahil hindi lang nila kita-question yung ating Panginoon. Anong sabi doon? To scorn. Nilalait nila. Hindi lang yan nag-hesitate. Pero pinagtatawanan nila yung mga pangako ng ating Panginoon. Kailangan nating maunawaan na kung mag-o-offer man ng pag-asa ang ating Panginoon. A person with unbelief, they laugh at God. They disrespect God. Itong mga taong to, bakit sila tumawa? Dahil sabi ko nga sa inyo, sila yung mga taong hinahire kapag merong patay. Iniisip nila, nakakita na ako ng patay dati. Alam ko yung itsura ng patay. Hindi yan humihinga, hindi yan gumagalaw, and because of that, they think they are wiser than Christ.
Tingnan mo yung arrogance, yung yabang ng reasoning ng isang taong walang pananampalataya. The world will always think that they know better than the Son of God. Bakit? Dahil para sa kanila, yung resurrection at muling pagkabuhay, pangarap lamang. Panaginip lamang. Walang katotohanan yan sa kanilang buhay. Yung divine power ng ating Panginoon, delusion lamang sa kanilang harapan. Sinusukat nila ang lahat ng bagay sa kung ano yung kanilang nakikita at nahahawakan. No. The moment na marinig nila ang ating Panginoon, sinasabi ng kanilang pag-iisip, I must reject this God. Kapatid, ano yung gusto kong ipunto kung bakit ito sinasabi? Huwag ka na rin magulat kung pagtatawanan, i-ridicule at i-ignore ng tao yung salita ng ating Panginoon. Yung katotohanan ng ating Panginoon. Tinawanan ba nila ang ating Panginoon? Then they will still laugh at the gospel that we preach. Kung tinawanan nila noon ang Panginoon, tatawanan nila yung pinipreach natin. Kung i-ignore nila yung ating Panginoon, i-ignore pa rin nila yung Panginoon na pinipreach natin. Kung nilalakot nila yung ating Panginoon, lalakitin pa rin nila at i-disrespect pa rin nila yung pananampalataya natin. Preach to the world that Jesus will save. They will mock. They will scorn. They will laugh. Pero ito yung encouragement ko sa bawat isa. Dahil yung pagtawa ng mga taong ito, yung panglalait nila sa ating Panginoon, hindi naman nila napigilan yung mirakulo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung punto? Let them laugh. Let them ignore. Let them mock. Let them insult. Let them disrespect the Word of God. Pero hindi nila kayang pigilan kung gugustuhin ng Panginoon na bumuhay ng isang patay na kaluluwa. Maganda yung instruction dito sa atin ng ating Panginoon. When we encounter mockery, when we encounter insults, scorning, scoffing, pag pinagtawanan tayo, pag dinisrespect yung ating gawain, gawin mo yung ginawa ng ating Panginoon. Ignore them and do the work of Christ. Magpatuloy tayo. Let the preachers proclaim the gospel. Let this church proclaim the truth. Kahit tumawa ang mundo, kahit hindi tayo pakinggan, let our church proclaim the gospel. Let every parent pray for their prodigal sons and daughters kahit pagtawanan sila ng mundo. Let this church always believe sa revival na ibibigay ng Panginoon kahit hindi tayo pinahiniwalaan ng mundo. Dahil sa kwentong ito ay pinakita ng ating Panginoon, the resurrecting faith always follows yung pag-insulto sa kanila ng mundo. But let us examine our own hearts first. Are you guilty of insulting yung grasya ng ating Panginoon? Nagbabasa ka ba ng kanyang salita at nagdududa ka sa kanyang kapangyarihan? Huwag na manawa. Apat na punto. We have to see yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, but when the people were put forth, he went in and took her by the hand and the maid rose. Tignan nyo kung gaano kaganda yung eksena nito. Nawala yung mga tumatawa, nanahimik sila. Lahat ng kumukutya sa ating Panginoon, dahan-dahan siyang pumasok doon sa kwarto kung saan nakahimla yung patay. Hindi kasama yung lahat ng tao. Yung mga pili lamang na witnesses. At biglang binago ng Panginoon yung atmosphere, yung vibe, yung itsura ng lugar.
Magmula sa pagtangis nagkaroon ng isang mirakulo. Magmula sa isang pagtawa na mangha ang lahat ng tao sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng isang paghawak. Hinawakan niya lang yung kamay ng batang babae. Bigla siyang nabuhay. Ano yung punto? Pumasok muna yung Panginoon doon sa kwarto kung saan nakahimlay yung patay. Ano yung punto? Hindi nagtatagal yung Panginoon outside the place of death. He goes inside. He goes directly. Hindi takot yung Panginoon na madumihan siya ng kamatayan. Hindi siya nagdadalawang isip na kung saan magligtas. Hindi siya nagdadalawang isip na abutin yung mga taong madumi at makasalanan. Nauunawaan mo ba? Patay ka. Katulad ng batang ito. Patay ang iyong kaluluwa. Pero hinawakan ka ng ating Panginoon. Hindi ikaw yung lumapit. Siya yung bumaba. Siya yung umabot. Siya yung humawak sa iyong kamay upang buhayin ang iyong patay na kaluluwa. Tingnan mo yung tenderness doon sa description. And took her by the hand. Kaya niya ba na kung saan hindi na siya pumunta doon sa bahay, magsalita siya, mabubuhay yung babae? Pwede. Kaya niya ba na kung saan sabihan lang ito, imbis hawakan? Pwede. Pero bakit niya kailangan hawakan yung kamay ng patay na babae ito? Tandaan niyo, sa kanilang kultura, kapag gumawa ka ng patay, consider kang madumi. Pero hinawakan niya yung kamay. Bakit? Para makita mo na kung saan ito yung grasya ng Panginoon. Bababa siya. Pupuntahan ka niya. Hahawakan niya ang iyong mga kamay. Kasama kanyang maglalakad pahatid sa kalangitan. At ano yung naging resulta? And the maid arose. Habang naaral ko ito, inisip ko, bakit kaya hindi in-explain ng maayos na katulad sa mga movie na kapag hawak, alam niyo sa mga movie pag may patay, iilaw muna yung kamay, dadalo yung ilaw at kunti-kunting kung ano man yung mangyayaring magical doon sa tao. Pero ito hindi ang sabi, hawakan niya yung kamay, tumayo. Bakit ganito kasimple yung explanation ng ating Panginoon? To show us na hindi nag-struggle yung tao. Hindi nagkaroon ng delay. Walang delay doon sa oras. The moment na hinawakan niya, instantly, dumaloy yung buhay. Tumibok yung puso. Bumalik yung paghinga. Bumukas yung mata. Tumayo yung bata. Ano yung punto ng ating Panginoon? Death cannot claim those who has been restored by Christ. Kung ano man yung ninanakaw ng kamatayan, nire-restore ng ating at isang hawak lang ang kanyang kailangan. At hindi lang niya pinapakita dito yung compassion. Declaration ito ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pinapakita niya that I am just not the Lord of death, I am the Lord of life. Ang ganda ng mirakulo ng ating Panginoon. Ito rin yung mirakulo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Na hindi ka yayakapin ng iyong libingan panghabang buhay. Kung ano man, kung sino man yung Panginoon na bumuhay sa babae nito, ito rin yung Panginoon na tatawag sa atin pagkatapos nating mamatay at babangon ang ating mga katawan. Now, how does this apply to us? Spiritually, marami ang katulad ng batang babae nito. Malamig, hindi na gumagalaw, patay sa kanyang mga kasalanan. Ano yung gusto kong pinakamakita ng bawat isa? Walang seremonya, walang music, walang pagtangis ang makakapagpabalik ng buhay ng isang patay na kaluluwa. Paano lang yung mangyayari kapag pumasok sa taong yan yung presensya ng ating Panginoong Jesucristo? Pag hinawakan niya yung kamay ng taong yan at ibinigay niya yung mirakulo ng kaligtasan, dito
pa lang mabubuhay ang isang patay na kaluluwa. Dito pa lang magiging pusong laman ang pusong bato. Dito pa lang bubukas ang mga mata sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Dito natin tatapusin. And the fame hereof went abroad into all that land. Next week na siguro natin ang aralan ng verse 27 dahil alas 12 na rin. Kapag ginawa ng Panginoon ng kanyang miracle, hindi yan kaya itago ng kahit sinong tao. Ano na lang yung punto ko, mga kapatid. This is the true work of the Lord Jesus Christ. Kung tunay na kumikilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan, sa buhay ng bawat isang Kristiyano personally at sa buhay ng ating iglesia, hindi yan kayang itago ng kahit sino. The moment na magligtas ang Panginoon, makikita yan ng lahat ng tao. Pati dito yung challenge. Ikaw ba ngayon bilang Kristiyano, nung binuhay ka ng ating Panginoon, ipinagsisigawan ba niyan sa mundo yung mirakulo ng kaligtasan na naranasan mo? And let us note well, hindi yung babae yung sumikat. Hindi yung patay, hindi si Jairus, hindi yung mga witnesses. It was Christ. Sa bawat isang kaluluwang binubuhay ng ating Panginoon, dapat ang pinagsisigawan niyan ay yung persona ng ating Panginoon Jesus. Bilang conclusion, nakita natin ngayon yung isang tahanan na puno ng kalungkutan. Nakita natin yung glory ng ating Panginoon. Nakita natin na walang magagawa yung mga tao with their tradition and custom and noise. Ito yung tanong. Is your heart and soul today ay katulad ng tahanan ni Jairus? It is a house of death and a house of sorrow. Punong-puno ng ingay ng mundo, ng kawalan ng pananampalataya. Nawa marinig mo sa araw na ito yung salita ng ating Panginoon. Give place. Tabi mo yung kamunduhan. Tabi mo yung lahat ng bagay na umahad lang sa iyo. At magbigay ka ng lugar para sa ating Panginoong Jesucristo. If you are dead in sin, you are still spiritually dead, patay pa yung kaluluwa at hindi mo siya kilala. Tandaan mo na pumapasok ang Panginoong Jesucristo sa tahanan ng mga patay. Aabutin ka niya. Ililigtas ka niya. The only question is, will you mock or will you believe? Will you laugh? O luluhod ka sa kanyang harapan? Tatanungin siya ang daan ng kaligtasan. Nawa ang kwentong ito ay magbigay ng pag-asa sa bawat isa na kung saan hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Umalangin. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya niyo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na Panginoon pagsamba kami. Nawa, Panginoon, patuloy namin makikmamaya sa activity ng namin worship. Mag-focus ang bawat isa sa Panginoon ng salita. Tawad nawa sa aming mga kasalanan at sa lahat ng hindi naman sa ito pag magligtas ng mga tao. Kung aming dalangin sa matalis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Sige po, hindi ko po na tumayo po tayo lahat. May post po tayo sa Himnal. Himnal 86. Amazing Grace. Amazing Grace, ready, sing. Amen.
salamat po sa mga wisdom na aming napakinggan, sa mga aral na may mali sa buhay po namin po sa araw-araw. Ingatan niyo po kami. Gusto sa inyo po ang aming pagkain na aming kakainin mamaya. Ganun din po ang tithes and offering na may magamit namin sa pagpapaundan namin. Ang piniling namin sa Panginoon Jesus.